Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumiri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y makapagpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit at namamatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos nagsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kadalasan hong tinatanong ng isang guro sa kanyang mga estudyante kapag natatapos ang school year o ang semester ay, ano ang iyong natutunan? Diba? Tapos si mga estudyante, kanya-kanya sulat kung anong natutunan, ano yung naalala, o ano yung nag-inspire sa kanila sa kanilang pag-aaral sa subject na yun. Sa ating ebanghelyo at sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, maganda rin balikan ano ang natutunan natin sa ating paglalakbay kay Jesus. Sa ating araw-araw na pakikinig ng Kanyang salita, sa ating pagninilay at debosyon, ano ang natutunan natin kay Jesus? What have you learned? At mula sa pagkatuto, mula sa isang taong nakikinig sa aral at turo ni Jesus, yung kanyang pinakinggan, yung kanyang natutunan, ay hindi lang para sa kanya. Ang utos ni Jesus na narinig natin sa mga pagbasa, ipahayag ninyo ito sa lahat. At yan po ang halaga din sa atin bilang Kristiyano, na hindi lang tayo tagapakinig, hindi lang tayo mga natututo kay Jesus. Pero ngayon ay niyayakap natin ang misyon na mula sa pagiging tagapakinig, tayo ngayon ay tagabahagi. Kaya minsan magandang tanong, ano ba ang binabahagi natin sa kapwa natin? Ano ang mensaheng ibinibigay natin? Masamang balita ba ang lagi nating taglay? Ang ipinapakita ba natin at pinapakitang aral ay maaral na ay kulang sa halimbawa? Minsan kasi pwede nga sabihin natin, magdasal kayo.
Sabihin sa mga anak ninyo, magdasal kayo. Tapos lalabas ka ng kwarto, may pagchismisan ka, no? Sana ang ating pagbabahagi ay kasama din ang ating pagsasabuhay. Sa ating pagsisikap na sumunod sa salita ng Diyos, na hinahayaan natin ang salita ng Diyos na pinagdinilayan natin, ang humubog sa ating puso at isipan. Maganda rin po sana no, yung ating pinapakinggan na salita ng Diyos ay ibinabahagi natin sa iba. Kung paano itong humubog sa buhay natin, sana ay hayaan din natin na ang buhay din natin ay maging instrumento ng Diyos para ang kanyang mabuting balita ay maipahayag sa lahat. Kaya maganda rin sa linggong ito, habang pinagdiriwang natin ang World Communication Sunday, dahil inaatas sa atin ni Jesus na bilang mga nananampalataya sa Kanya, ang i-communicate natin, ang ibahagi natin, ay ang mabuting balita ni Jesus. Nakaiba sa atin mas mabilis pa tayong magbahagi pagdating sa chismisan. Sa buhay ng may buhay, updated lagi sa showbiz happenings. Mga doon tayo mas magaling mag-communicate. Bring that same energy, bring that same enthusiasm, and now communicate God's Word. Communicate your faith to others. Ibahagi mo yung pananampalataya mo sa iba. Hindi lang para sa iyo yun. Yung iyong inspirasyon, yung iyong natutunan mula kay Jesus. If you want to grow in faith, remember this, kung gusto mo lumago sa iyong pananampalataya, maging tagabahagi ng mabuting balita. Dahil yung tao nagtuturo ay natututo din. Ang tao nagbabahagi ay patuloy pa rin natututo. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito ng Diyos ngayon. Maging tagapagbahagi ng mabuting balita sa lahat. Yung ating natutunan kay Jesus, yung ating narinig at pinagdinilayan sa buhay ni Jesus, lalo't na ating pagdinilay dito sa loob ng simbahan, sana hindi manatili dito lamang sa simbahan. Ibahagi natin. Let us communicate God's Word to others. Naalala ko sabi ng may kaklase po ako, sabi sa kanya, nung tinanong siya, sino ba ang unang nagpahayag ng mabuting balita sa kanya? At ang sagot niya, ang nanay daw niya ang unang nagbalita at unang nagbahagi ng mabuting balita sa kanya. At tinanong namin, bakit naman? Paano? Sabi niya, kasi ang nanay ko ang nagtuturo sa akin magdasal. Sinasama niya ako pag siya'y magsisimba. At sa likod ng aming pintuan, nakasulat sa likod ng mga lumang kalendaryo, ang Ama namin, Aba, Ginoong Maria, at luwalhati. At gabi-gabi, dinadasal namin yun, kasama namin ang nanay namin. Maganda rin sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang araw ng mga ina. Mga nanay na unang tagabahagi sa kanilang mga anak ng pananampalatayang Kristiyano. Di ba gano'n naman Karamihan sa atin ay ang nagbahagi ng ating pananampalataya. Natutunan natin magdasal. Natutunan natin magsimba. Unang nagpakilala sa atin kung sino ang Diyos ay ang ating mga magulang, lalo na ang mga nanay. Kaya yakapin pa rin ang misyon na yan. Siguro dito yung mga lola na.
para patuloy pa rin ibahagi ang mabuting balita sa lahat. Simulan sa inyong pamilya. Ipakilala si Jesus sa kanila. Kung paano mo nakilala si Jesus. Kung paano mo siya nakilala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung paano mo siya tinanggap sa tinapay sa Eucharistia. Sa iyong pagnanais na laging magsimba dahil ayaw mong mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Akayin ng inyong anak, palapit din sa Diyos. Huwag niyong hayaan din na mawalay ang inyong anak sa pag-ibig sa Diyos. Akayin sila, samahan sila, ipahayag ang mabuting balita sa kanila. Amen.